Guillermo ay nagpunta sila ng mga kasamahan niya sa trabaho sa isang malayong probinsya para dumalo sa pistahan doon dahil sa paanyaya ng bagong kasamahan nila sa opisina. Sa gitna ng inuman nila ay may nakita siyang isang magandang babae na umiiling. Tila pa nagbibigay ng senyas pero hindi niya ito inintindi. Nang lasing na sila ng mga kaibigan ay hindi na niya alam ang sumunod na pangyayari dahil nakatulog na siya doon mismo sa mesang pinag-iinuman nila. Nang magmulat siya ng mga mata, nagulat na lang siya nang mapagtantong nakakulong siya sa isang kulungang yari sa kawayan. Inuga niya yun ng inuga, ngunit walang saysay. Napagod lang siya gaya ng pagkapagod niya sa pagsigaw. Anumang paglinga ang gawin niya ay wala siya makitang ibang tao roon. Sa tingin niya ay nasa gitna siya ng napakadilim na gubat. Maya-maya ay iniluwa ng dilim ang isang magandang babae. Natandaan niya ito. Ito ang babaeng sumisenya sa kanya ng pag-iling sa inuman. Humingi siya ng tulong sa babae. Anito, huli na ang lahat. Hindi kasi sila nakinig sa senyas niya na huwag silang uminom doon. Dahil ang pamilyang yon ay mga aswang na miyembro nila. Nabigla si Guillermo dahil kung ganun daw ay aswang din pala ang babae. Yumuko ang babae at sinabing hindi siya aswang. Tulad din nila ay biktima lang din siya. Kaya lang siya nakaligtas ay dahil nagustuhan siya ng pinuno ng mga aswang at ginawa siyang asawa. Kaya ngayon ay namumuhay siya ng buong kapighatian sa mundo ng mga aswang. Naawa si Guillermo sa babae. Tinanong ni Guillermo ang babae kung nasaan ang mga kasama niya at kung paano sila makakaligtas. Malungkot na sinabi ng babae na wala na ang mga kasamahan niya. Nauna nang inialay sa kasalukuyang pista. Maswerte nga raw si Guillermo at siya ang pinili para maihanda sa kaarawan ng pinuno sa Makalawa. Ibig sabihin ay may isang araw pa siya para makaisip ng paraan kung paano makakatakas. Nanlumo si Guillermo, pilit kinukumbinsi ang sarili na nasa loob lang siya ng isang masamang panaginip, ng isang bangungot. Ngunit kahit anong pananakit ang gawin niya sa sarili ay hindi pa rin siya magising. Nagmakaawa siya sa babae na tulungan siya. Magtulungan daw sila na makatakas doon. Hindi umimik ang babae. Kinuha niya ang pin sa buhok at inihagis sa binata. Sinabi niyang may 5 minuto ito para sikaping mabuksan ang padlock sa pamamagitan ng ipit na yon. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Guillermo. Natatarantaman, nanginginigma sa nerbiyos ang mga kamay ay pinilit ni Guillermo na mabuksan ang lock. Hindi naman siya nabigo. Pagkabukas ay agad hinawakan sa kamay ang babae at hinila. Kailangan na raw nilang umalis doon habang hindi pa natatapos ang 5 minutong ibinigay nitong palugit. Nagpatianod naman ng babae. Sinabayan niya sa pagtakbo ang binata hanggang sa makarating sila sa bukana ng gubat. Paglabas nila ng gubat, napapreno ng malakas ang mga paa ni Guillermo sa pagtakbo nang hagisan siya ng konfeti ng mga kasamahan sa trabaho, sabay sabing, "It's a prank at happy birthday," dahil kaarawan na talaga niya. Napamura si Guillermo sa hindi magandang biro ng mga kaibigan. Talagang nag-set up pa sila ng kulungan at ang babae ay ang kapatid na dalaga pala ng kasamahan niya sa trabahong dinayo nila ron na ang pangalan ay Bettina. Dahil nagalit si Guillermo, kaya't agad humingi ng tawad si Bettina sa pakikiisa niya sa prank na yon. Nang biglang matikilan si Guillermo at tinanong kung kasama pa rin ba sa prank yung mga paparating. Naglingunan silang lahat. Paglingon nila ay nanghilakbot sila sa mga pasugot ng mga aswang. Nagkanya-kanya na ng sigawan at takbuhan dahil hindi na raw yun prank. Sa ilalim ng bilog at namumulang buwan, ang mga aswang ay lumabas sa kanilang lungga upang ipagdiwang ang kanilang kapistahan ng may malayang pampibiktima. Dahil nabigla ang mga taga-baryo, halos maubos sila, ilan lamang ang pinalad na makaligtas. Kabilang doon sina Guillermo at Bettina.
Sa muling pagkukrus ng landas nila sa rescue area, niyakap ng binata ang dalaga dahil batid niyang walang natira sa pamilya nito. Nangako siya na hindi niya ito pababayaan. Isasama niya sa Maynila at doon ay magsisimula silang tulungan ang isa't isa na malampasan ang traumang dulot ng mga tunay na aswang.